Hello guys! Hello! Aquarius, welcome sa aking channel, Kapalaran 888 Aquarius. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay, energy para sa lahat. At ay general money career, financial reading para sa lahat ng Aquarius. Okay, love and spiritual guide. Kumuha tayo ng isang bara. Bakit ganun yung lumabas? Aquarius. Okay, receiving from angels. Aquarius, yung message natin na hinahanap dito is pera. Money, material things. Pero yung lumabas sa'yo, tingnan mo, merong receiving from angels, merong spirit guide. So, ibig sabihin, this month of January 2025, hindi ka daw dapat mag-focus sa pera. Wag daw masyadong nakafocus sa pera. Wag masyadong nakafocus sa lapi, sa material things. Kailangan mo daw mag-focus dito sa love, pagmamahal. Pwedeng napabayaan mo na yung relationship mo, intimate. Pwedeng yung magulang, kaibigan. O wala ka ng oras para sa sarili mo. So, nandito yung spiritual helpers mo, yung angels, na sinasabi na embrace blessing or embrace love, parang ganon. So, ang ibig sabihin na itong tatlong barahang to, huwag ka daw masyadong nakafocus sa salapi. Diba? Yun lang. Huwag kang masyadong nakafocus sa salapi. Huwag kang masyadong nakafocus sa pera. Mag-focus ka sa sarili mo. Mag-focus ka sa pagmamahal, sa emotion mo. Okay? Yun. Tingnan natin. Okay, Aquarius. First card natin is the Hangman na reverse. Second card is Six of... Wow! So, nakikita ko this January, isa sa mga hindi mo matuloy-tuloy na travel with your family, with your loved ones. Ang posibleng matuloy na. Pwedeng may mga pinaplano kayo dating mga international travel, vacation with your family, with loved ones, na hindi matuloy-tuloy, and posibleng matuloy na siya this year. May iba din sa inyo na hindi makauwi-uwi ng Pilipinas or hindi makauwi ng probinsya, ng pamilya, ang posibleng matuloy na this January. Yung iba din sa inyo, pwedeng matagal nyo nang binabalak na magtrabaho sa ibang bansa, diba? Yung ma-experience yung snow, ma-experience yung sumakay ng eroplano ng matagal na oras. And this year, nandito yung Wheel of Fortune. Binibigyan ka ng pagkakataon ng ating Wheel of Fortune na makuha. Binibigyan ka ng pagkakataon ng Wheel of Fortune na makapagsimula, mabago yung takbo, makuha kung ano yung deserve mong blessings, maibalik sa'yo yung mga nawala sa'yo, ma-experience mo yung mga bagay-bagay na deserve mong ma-experience. Okay? Yung Page of Wands is, eto yung future mo. So, nakikita ko sa'yo dito na yung future mo ay posibleng magkakaroon ng balanse sa pera. So, kung sa ngayon hindi masyadong balanse yung salapi mo, isang travel, isang decision making, isang pangingibang bansa, isang paglipat ng trabaho, pagbabago ng career or ng business, ang pwedeng magdala sa'yo ng pagbabago din sa pera. Na pwedeng in the future, siya yung magiging daan para maging balance yung salapi mo. Okay? Yun. So, yung mga Aquarius dyan na papasok sa bagong trabaho this month, sinasabi sa'yo ng barahan na maraming opportunities, possibilities na darating sa'yo. Mag-open yung financial portal sa'yo para ibigay yung deserve mo na trabaho, deserve mo na blessings. Maraming tao yung mag-offer sa'yo ng assistance, ng help. Maraming tao yung makikiramay sa'yo, maraming tao yung parang tutulungan ka sa kung ano mang kailangan mo. Okay? So, be at peace. Huwag kang masyadong mag-alala, mag-panic,
Huwag kang magmadali kasi darating talaga. Nandito ka sa Nine of Swords eh. Diba? For example, nawalan ka ng trabaho, na-terminate ka, natapos yung contract, huwag tayong masyadong magpanic kasi merong mga opportunities dito, Aquarius, na i-offer sa yung universe na pwedeng magdala sa'yo ng excitement, ng determination, ng balance, and peace. Okay? So, Queen of Pentacles, nakikita ko sa'yo dito na by the end of the year 2025, kita ko sa'yo dito kasi ito yung prediction mo na magiging balance yung pera, mahahawakan mo yung amount of money talaga na minamanifest mo. Like, may minamanifest ka na by the end of the year, dapat mayroon akong ipon na ganito. By the end of the year, dapat nabili ko na ito. So, nakikita ko sa'yo dito na kung ano man tong sisimulan mo sa ngayon, kung ano man tong plano mo sa ngayon, eto yung magdadala sa'yo talaga doon sa tuktok ng pangarap mo. So, ibig sabihin, kung may plano kang mangibang bansa, mag-abroad, lumipat ng trabaho, ng career, asikasuhin mo na yan habang maaga pa, habang bata ka pa, habang wala ka pa doon sa edad na disqualified ka na pag nag-apply ka. Kasi, sinasabi dito ng The Empress, lahat ng fertile ideas, lahat ng fertile move or action na gagawin mo, ay posibleng magdala yan sa'yo ng swerte, magdala sa'yo ng financial wealth and prosperity in the near future. Pero hindi pa sa ngayon. So, wag nating madaliin yung bagay-bagay sa buhay. Okay? Diba? So, confirmation na sinasabi na may magbabago sa takbo ng iyong buhay, financial. Financially, nakikita natin yung financial fulfillment, achievement, satisfaction na mangyayari sa buhay mo in the near future. Okay? So, sa pinansyal, konektado dito yung emosyonal kasi maraming mga tao yung aasa sa'yo, maraming mga iba sa'yo na breadwinner. So, nakikita ko sa'yo dito na hindi lang ikaw yung magbe-benefit ng perang ito, kundi maraming mga taong naghihintay sa'yo. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito, by the end of the January or end of the year 2025, kita ko sa'yo dito na ma-recover mo, makaka-recover ka sa mga financial losses na nangyari sa nakaraan. And nakikita ko na mapapaligiran ka ng mga like-minded individuals. Parang magkakaroon ka ng office mate, ng team, ng mga ka-team na talagang makakatulong sila para sa improvement ng career mo or ng pag-usad ng buhay mo. Okay? So, nakikita ko sa'yo dito na after ng hard work mo, mabilis yung takbo ng pera dito. So, after mong magawa yung mga dapat mong magawa, yung plano mo sa buhay, mabilis na lang napapasok yung pera sa'yo. Okay? And, yung temptation mo lang dito is 7 of Swords. So, yung January natin, ang temptation nyo is lahat ng zodiac signs merong 7 of Swords. So, ibig sabihin, iwasan natin yung mga unhealthy habits natin, yung mga katamaran, yung pagiging magastusin, parang ganyan ganito. Okay? Thank you guys. Bye!